Andiyan na po si Congress Representative Kaimer Adan Olaso ng 1st District ng Zamboanga. Congressman Olaso, magandang umaga. Hello, magandang umaga po sir. Good morning po sa inyo. Magandang umaga po, RM Manila. Opo, Congressman Olaso, this is Al Joe Bendijo. Live na po tayo sa DZXL News 558 RMN Manila. Opo. Kong. Yes, good morning sir Aljo. Magandang umaga po sa inyo. Thank you so much. Opo, ito po pag-usapan natin firing squad sa mga government officials na mako-convict ng Sandigan Bayan. Ito po'y panukala po ninyo. Bakit nyo po naisip ito? Alam niyo po being an OFW, a former OFW, I've been working as OFW for 18 long years. Ramdam ko po ang hirap ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Aha. Trying to send money to our country to help their families. At least alam niyo po, pagpasok ng dolyari sa Pilipinas, malaking ambak to sa ating bayan, malaking contribution to. Being there in that place before that, nobody had been there before, even in the House of Representatives. Sabi ko, naawa ko sa ating mga kababayan, naawa po ako sa ating bansa. Sabi ko, hindi pwede natin i-single out yung bill na yan. That's why I generalize it from president top to bottom hanggang barangay kagawad po. That includes other offices. Sabi ko, kailangan ipa-firing squad because we need to lead by example. Look like China, they've been very progressive now. 40 years, 50 years back, China was a dying country. But then they stood up. I cannot say na wala talagang corruption. There's still, but very minimal. If there is, very minimal. Sa atin dito, talamakan. Huwag naman 40%, sir. Sobra naman yun, di ba? Sobra. Sabi ko, anong mangyayari sa mga infrastructure natin? Anong mangyayari sa mga priority project ng ating Pangulo, ng ating bansa? Wala pong mangyayari dahil sa sobrang korupsyon. Sa sobrang talahamakan na talaga. Hindi ko kaya yung sistema nangyayari sa ating bansa, sir. That is why I stood up and proposed this bill in Congress. Sabi ko, actually, I never expect na matatawagan pa to kasi I was waiting since last year, December, walang action. So, until this year, first second week, wala rin action. So, it's open na nung last Tuesday na nakapasok to. So, at least I'm very thankful na nakapasok to. At least, maramdaman ng ating mga kababayan na OFW na hindi sila napabayaan. Nandito po tayo. Okay. Being Pilipino. Kong, sa tingin nyo ba'y uusad ito bilang batas? Kasi may nagsasabi, in fact, umani ng sari-saring reaksyon sa mga netizen ang panukalang isala nga sa firing squad ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Suntok daw ito sa buwan. Dahil baka marami kayong kasamaan dyan na maapektuhan sa Congress. Maaring masabi nila suntok sa buwan, maaring hindi. But on my part, sabi ko nga, it all lies under our President. The President Bongbong Marcos will do an executive order right away. It is very possible na maaprubahan to kaagad, di ba? Together with the Senate. Kasi, alam mo sir, kailangan gawin to para masampulan ang ating bansa na may pangil ang batas natin. Sa ngayon, sir, walang pangil yung batas natin Bakit po? Maraming nakasuhan dyan na graph. Nakasuhan ng graph. After nang nakasuhan ng graph, laya pa rin. Nung lumaya pa rin, may magandang posisyon sa gobyerno o saan man. Sabi ko, I cannot afford to have those people in our country leading our country in such a way na nasampahan, di ba? Sabi ko, samantala yung iba, sabi ko, nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpapaningkamot para sa kinabukasan ng pamilya. Samantala yung isa, convicted na. Tinatawad pa rin. Nidagan na, nidaog pag yun. So, what would happen? Diba? Apo. If you're gonna do this, sir, once they're convicted,
na sinabi ng Korte Suprema na, Sandigan Bayan, ikaw, kawatan ka ng bayan. Wala na, maraming salita. Diretso na firing squad. Pag nangyari yan, sir, isa, dalawa, hihinto yan, sir. Oh, okay. At uunlad po ang ating bansa. Okay. Kino-consider nyo bang ayusin muna natin ang justice system sa Pilipinas, sa bansa natin? Before resorting to this, pagdang hangarin nyo po Congressman, para matigil talaga ang korupsyon. Yes, pero dapat siguro, yan, i-consider muna natin na ayusin yung sistemang panghustisya ng bansa. Well, considering justice system in the Philippines, I think wala naman problema. Okay naman. Kung meron naman may problema naman sa justice system, sabi ko nga, with this implementing laws, sabi ko nga, pati sila, idadawit natin, di ba? Because that includes everyone. Ultimo kagawad nga, pasok dito eh. So walang excuses po dito. May batas tayo, ang dami nating batas. Ang problema naman sa batas natin, sa hustisya natin, hindi naman na-implementar. Bakit? Napabayaan po. So how can we run a country in such a way? Hindi po pwede. Patignan mo, look at Malaysia, look at China, takot yung tao magkasala. Dahil bakit? Habulin sila kagad ng gobyerno. May pangil yung gobyerno. Sa atin, wala eh. Sobra yung demokrasya natin. Although I'm for democracy. But hindi pwede sobra. We have to tighten a little bit. Kaya kailangan bigyan natin ng konting pangil po. Hindi na lang kayo, lethal injection na lang, sir. Maano daw? Medyo maano daw masyado. Parang mabigat yung parusang firing squad. Dahan-dahan. Ika nga. No, sir. On my side, that would be better than lethal injection kasi para madala talaga. Madala, okay. Kung sino man ang nagkasala. Alright, sige po. Daghang kay salamat, Congressman Kaimer Adan Olaso, sir. Thank you so much. Salamat po. Thank you so much. Maraming salamat, Salamat po. God bless. Good morning. God bless.